Mga kabatid, so we have to go back, amen, to the story. Amen. Ano ang nangyari sa First Babylon? Amen. Na kung saan ito ay nag-captive sa Israel. Di ba? Yung haring si Nebuchadnezzar. Di ba? Na kung saan, amen, na inano nila, kinubkob nila ang Israel at kinuha lahat ng mga gamit sa templo. Amen, yun ay Babylon. Di ba? So, mga kapatid, nagkaroon ng fall ang Babylon. And we can see how it's fallen. It's fell. Now, sabi ng prophet, which is our type? Yun ang type natin, what will happen also, amen, in this last day. Now, sabi ng prophet, watch just a moment what taken place, and Daniel turned around and he said, now, king, here is the meaning. Actually, hindi tene-tene, mene-mene. Mene-mene tekel upharsin, the handwriting on the wall. Said, you are weighed in the balance and found wanting. You had your last rock and roll party. Oh, thought you were safe, didn't you? So, nang ginawa ng Babylonian Empire at that time, pero grabe yung kanilang protection. Grabe yung kanilang defense. Dahil yung wall, mga kapatid, at that time, nandun yung River Euphrates. So, bago ka makarating, tatawid ka ng River Euphrates. Tapos mataas pa yung bakod ng Babylon. Pero you know what? Walang imposible sa Diyos kung gusto na niyang wasakin yung imperyo ng Babylonia. So anong ginawa, mga kapatid? At saka dinayagnos na ng Panginoon ang Babylon. Amen. Nagsulat na nga siya doon sa wall. Mene, mene, tekel, upharsin. You are weighed and find wanting. Tinimbang ka, ngunit ikaw ay malnourished. Anong ibig sabihin? Wala na. Malayo ka na sa Panginoon. And you know what? It will happen again in this day. So noong ginawa ng Diyos, let us find out. But just about 30 miles out, history tells us, sabi ng prophet, nandiyan ba? Just about 30 miles out. Para mabasa ninyo. Just about 30 miles out. Ayan. Hindi yata yan? Isa lang ba yan? Ito na lang. History tells us. Nasa history yan. Oh. Anong nangyari doon sa Babylon? Babylonian Empire. Handwriting on the wall. Actually, ang message, handwriting on the wall. Wala dyan, ng Brother Eric, no? Hindi ba ka nakasama? Anong bang version natin? Wala yung handwriting on the wall. Anyway, basahin ko na lang, no? So sabi niya rito, the Medes Persians had to get into the wall somewhere. So they had some scientific things too. And for a long time, they had been digging a ditch. And it bypassed the river Euphrates. And on that great rock and roll party night, they passed the river and drained it out from under there and marched under the walls.
So anong ginawa ni Cyrus, yung hari ng Persia, the king of Persia? Amen. Gusto niyang durugin yung pumalit kay hari, yung sobrang sama na hari. So ang ginawa ni King Cyrus of Persia, ang problema niya yung River Euphrates. So ang ginawa niya, mga kapatid, naggawa sila ng kanal para i-divert yung tubig ng Euphrates. So naglagay sila ng hinarangan na nila yung Euphrates River, hinarangan nila at dinivert nila yung tubig palayo. So ano nangyari ngayon doon sa wall? Wala na yung tubig, natuyo. And that was the prophecy in this day. Natuyo yung River Euphrates. Walang kamalay-malay yung mga nasa loob. Nagpa-party-party sila. Very confident sila na hindi makakalagpas si Cyrus doon. Yung Medo-Persian. Nung natuyo na yung tubig ng Euphrates, nakita ngayon ni Cyrus na may mga butas pala doon sa pader. Pasukan ng tubig, papasok. Amen. At doon pumasok ngayon si Cyrus. Walang kamalay-malay yung Babylonians, mga kapatid. Sinunog sila ni Cyrus. So from Babylonian Empire, amen, na take over ng tinatawag na Medo-Persian Empire under the leadership of King Cyrus. Winasak ni King Cyrus ang Babylon. Amen. At ang susi ay pinatuyo niya. Denied up niya yung River Euphrates. And again, history is repeating itself. Kasi merong modern Babylon in this day. At ang modern Babylon in this day, mga kapatid, hindi lang po yung Rome. Ang modern Babylon, mga kapatid, in this day, ay lahat ng konektado sa kanya. Now, sabi rito mga kapatid, ituloy lang natin yung pagbabasa just to complete. Amen. They bypassed the river and drained it out from under there and marched under the walls. May mga butas dun sa walls. Marched under the walls, and then what taken place? While they were all at this big party, drunk and rock and roll and carrying on, the guards had been killed at the gate right then. A godless nation, a heartless nation, just as bad as Russia, was marching through the city at the time, and the guards was killed at the palaces. And what happened? In less than an hour, Belshazzar was killed. Yun yung hari. Amen. Those women were taken into the streets and ravished, and their brain busted out against the walls. And the whole kingdom perished that night. Amen. They thought they were secured. Kasi may wall, meron pang River Euphrates. Hindi basta-basta. Ginawa lang, tinuyo lang yung River Euphrates, dumaan sila dun sa passages. Amen. Papasok dun sa Babylon. Amen. Yun ang fall ng Babylon. At sumunod yung Medo-Persian. And then we know it, Grecian Empire under Alexander the Great, and then the fourth one is the Roman Empire. Amen. At mas malupit, yung pang-apat, ibabalik ngayon in this last day, yung old Roman Empire. At yan ang purpose ng drying up ng river, ma-expose. Amen. Yung Roman Empire being revived. Amen. At siya ay tutungo rin sa kanyang judgment. Now, so sabi ng prophet, the king thought he was safely. Wala siguro, handwriting on the wall itong message eh. Ay, nandyan, oh. Oh. So another quote I want to read. The king thought he was safely secured. But he didn't know that all the time, a godless nation like Russia
yung Persia ay katulad din ng Russia. Godless, heartless. At yun din ang dudurog sa Babylon. Same. Now remember, the prophet was not in Medes or Persia. He was in Babylon. The big rock and roll was going on in Babylon, where the revival was going on to, where the prophet was and the message was. But all the time, the Medes and Persians are just as godless and heartless as Russia had found a way. They had some scientists too, and they had bypassed the river Euphrates. Binaypass nila yung agos ng tubig na tuyo. Na dried up yung river Euphrates. At darating ang time, matutuyo po yung river Eridanus, river Po, river Euphrates. Amen. Now, ano mangyayari? I just want to tell you what will happen according to the prophecy. Listen. Or rather, why did communism raise up over here in Russia? Sino ang nag-purpose ng communism? Remember, all things, mga kapatid, ay hindi mag-exist without God. Huwag nyo ring isipin na napaglaruan ng dyablo ang Diyos. Hindi po. Alam ng Diyos lahat. Tinawag yan na permissive will, but out of His permissive will, we can see the perfect will. So sabi ng prophet, why did communism raise up over here in Russia? Amen. It just makes me sick at my stomach to hear so many preachers hollering about communism. They don't even know that they are crowing about. That's right. Communism ain't nothing. It's a tool in the hand of God to bring revenge upon the earth for the blood of the saints. So instrumento lang, tool lang ng Diyos ang communism. So don't fear communism. Amen. Sabi ng prophet, don't fear the Iron Curtain. What is the Iron Curtain? Russia. Don't fear on bamboo curtain. Ano yung bamboo curtain? China. But you have to watch the purple curtain. Ano yung purple curtain? Amen. Yan ay religious group, but one day, yan ang instrument upang buhayin nila ang old Roman Empire. Malapit na yan. Lahat na nakikita niyong pangyayari sa ating palibot, mga kapatid, iisa lang ang tinutunguhan yan. Every politics, everything, economy, lahat yan, tutungo ron. At ang desire natin, amen, bago mangyari yon, dapat wala na tayo. Maliban lang gusto nyong maiwan. Gusto nyong manood na pasabugin yung mga nuklear. Ayaw kong panuorin. Kasi walang mabubuhay kahit isa. Yun ay, thus saith the Lord. Sabi ng prophet, listen, thus saith the Lord. Repent, I predict 3 curtains in the name of the Lord. There's one called the Iron Curtain, which will be Russia. What's Red China? That will be the bamboo curtain. They are horrible. But what's the purple curtain that's rising in the United States? Ha? Akala ko ba Rome? Alam nyo mga kapatid, ang modern Ahab natin ay United States. Ang modern Jezebel ay Rome. Because woman speaks of church. Di ba mga kapatid? Mag-asawa yan, nagtutulungan yan. Pag may gustong ipagawa si Jezebel, sinong gagawa? With his power. Ahab. Sino bang modern Ahab? United States. O pag sinabi ng ni Jezebel, amen,
para makontrol natin ang black gold, kailangan ibagsak si Saddam Hussein. Oo, walang magagawa. Susunod ngayon ang Amerika. Amen? Para lalo pang tumibay, ibagsak natin si Muammar Gaddafi. Oh, talsik si Gaddafi. Oh. Kailangan mawala na rin sa eksena si Assad, Syria. Kaso lang, tinulungan ng Russia. Amen. At China, si Assad. Kaya failure. So parang politiko pala si Pastor Henry. Hindi po, ma'am. We are just watching for those events. Mahilig pala sa politiko si politika. Amen. Nakahula na yan in place. Amen. And we are just watching for those things to happen. Amen. So darating ang time, yung Armageddon. What will happen dun sa Armageddon? This river of life will become river of judgment. Ano mangyayari sa kanila? Tignan natin, mga batid. The church, the lukewarm, the anything outside of the elected bride will go through the tribulation period. Sino lang ang hindi papasok? Bride. Bride lang, mga kabatid, ang kukunin ng Panginoon. Amen. Si Juliet lang ang itatanan ni Romeo. Amen. Di ba, mga kabatid? Tama ba? Alam nga naman lahat ng dalaga itatanan ni Romeo. Si Juliet lang. Amen. Ganon din si Lord. Ang kanyang dadalhin, ang kanyang kukunin, because He will be like a thief in the night. Walang kamuwang-muwang ang mundo because rapture is a total secret. Rapture is a secret which is only revealed to the bride. Because the rapture is for the bride. So outside of the elected bride will go through the tribulation period. They will not raise in the first resurrection because only the predestinated will raise in the first resurrection. The rest of the dead lived not for 1,000 years, just the foreordained, predestinated, elected bride. God's own elections. Who is it, Brother Branham? I don't know. I can't tell you. Who is it? But I know it's going to be there. And we are blessed because we are one of them. Because the Lord said they would, see? They are the ones that will go up from tribulation. But the rest of them will go through the tribulation. Go down. Saan patungo? Itutuyo yung river Euphrates hanggang saan? Sa Armageddon. Amen. And what will happen then? Everything will be killed before the millennium. Clear. Everything. Hindi lang everyone eh. Everything will be killed before the millennium. Then the righteous shall come out in the millennium and live 1,000 years. Sino yung righteous? The bride. Kasama yung 144,000 and the Old Testament saints. And after the 1,000 years, then the great white throne judgment comes, and the dead, both right and wrong, raised, and the books are opened, and the book of life was opened, and the saints, the wife, and the husband sit and judge the world. And there it come to pass, the saying, and he'll judge all nations with a rod of iron. All nations shall stand before him there, and he'll judge them with a rod of iron. He'll separate the sheep from the goats and say to the goats, depart, and the sheep, come ye blessed of my Father. Now then, there will be a camp meeting of the saints upon the breadth of the earth, and Satan is loose out of his prison and goes to war again with the saints. Just exactly what he done in glory to begin with, and then God rains fire and brimstone out, Gog and Magog po yun, of the heavens, and the whole earth is removed. It will just burn up and destroyed, and there's no more sea, no more water, no more nothing left on the earth. Volcanic will spray,
and burst and blow, and the whole thing. Amen. So that's the finish. Amen. Yung river of life, mga kapatid, which is the Holy Ghost. And remember, the Holy Ghost is not just the Holy Ghost. Sabi ng Panginoon, amen, that Holy Ghost is also the fire. Because God is a consuming fire. Amen? Pag nireject mo yung life, death, judgment, fire, total annihilation. Pero ano mangyayari doon sa mga bahagi ng beast and false prophet? Actually, hindi na sila aabot doon sa tinatawag na white throne judgment. Hindi na sila aabot doon. Doon pa lang sa Armageddon, diretso na sila sa lake of fire. Now, let us see. Now, let us be very clear here. These are not nations being judged and going into the millennium because they have harbored and helped the Jews. That is very clear because the conclusion of these verses, and this the wicked shall go away into everlasting punishment, lake of fire, but the righteous into everlasting life. There is no record of two judgments set where the wicked are cast into the lake of fire. Walang ganon. Wala tayong record, sabi ng prophet, ng two judgment. Amen, ng wicked. Sino yung i-judge doon sa white throne? Yung mga religious people. Pero yung totally wicked, yung false prophet and the beast, amen, saan sila? Okay? Sabi niya rito, only the beast and false prophet are judged at the end of the great tribulation. Amen. Now, this is the white throne judgment and they are judged according to what is written in the book. So, ang wicked, yung beast and false prophet, pagkatapos pa lang ng great tribulation, which is yung Armageddon, diretso na sila sa lake of fire. That river, amen, of life becomes river of judgment, ang dulo nun, lake. Anong lake? Lake of fire. So wag niyong isipin na yun ay literal things, spiritual things. Umagos yung river of life, naka-receive yung elected, predestinated ng kanyang portion. Then one day, itutuyo ito. Amen? At doon na sila, mga kapatid, hatulan doon sa tinatawag na lake of fire. Amen? Na kung saan doon mangyayari ang tinatawag na total annihilation. Amen? So maliwanag, mga kapatid, itong river of life, mga kapatid, after part of the river, yan na yung pinakamatindi. Because why? It will become a judgment. Pero sa ngayon, it's free, flowing. Amen. Di ba, mga kapatid? Actually, ang nag-o-offer ngayon ay bride. Let us see, mga kapatid, Revelations 22. Grabing biyaya ng ating Panginoon. Amen. Ano ang panawagan ng bride in this last day? Okay. Nandiyan na, Revelations 22:17. Oh. And the Spirit and the bride say, sino nagsalita? Yung Spirit and the bride. Because the Spirit and the bride are now united. They have now the same word. And the Spirit and the bride say, come. What the Spirit say, you will say. Because the Spirit, the prophet, the bride will be saying the same thing. And the Spirit, that is the river. That's Eridanus. And the Spirit and the bride say, come. And let him that heareth say, come.
and let him that is athirst come. Sino ang unang nagsalita niyan? Si Lord. Amen. Kung kayo ay nauuhaw, lumapit kayo sa akin. At bibigyan ko kayo ng inumin na pag nainom nyo ito, kailanman hindi na kayo mauuhaw. Si Lord ang nagsalita niyan 2,000 years ago. But now, the Spirit and the bride say, come. Hali kayo rito. Kayo na nauuhaw, lumapit kayo. At sino man ang may gusto, lumapit kayo. Let him take the water of life freely. Wala pong bayad. Libre po nating tinanggap. Amen. Libre yan na ating ipinamamahagi. Amen. Without money, without price. Amen. Hindi po business ang pangangaral. Hindi po business ang religion. Pero yan ang reality. Di ba mga kapatid? Ginawang business ang religion. Instead na yung mga mangangaral is after 4, yung kaluluwa ng tao, they were after 4 dun sa bulsa ng mga tao. Di ba? Yan ang reality. But praise be to God, iba ngayon sa ating time. Amen? So ang Holy Spirit ay narito. One day, it will be dried up. And then, great tribulation will come. At ang dulo nun, mga kapatid, ay yung Armageddon. Amen. Now, ano pang patunay, mga kapatid, na ang bride ngayon ay identified with that river. Now, sabi niya rito, Daniel 7, 9 and 10. Scripture, nandyan yung scripture. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit. Sino yung Ancient of Days? Ibig sabihin, sabi ng prophet, Ancient of Days, wala siyang beginning, wala siyang ending. Kaya Ancient of Days. Wala siyang edad. Amen. Sino lang ang walang edad? Ang Diyos. At sabi ng prophet, if you are part of that God, you have no beginning, you have no ending. Hindi po ito. Ito may beginning ito. Amen. May beginning itong flesh. But one day, it will be changed. You will have a body na kung saan walang ending. Nandiyan na, Brother Kenneth. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. Amen. Talagang naglalagablab na ito, mga kapatid. And then 10, a fiery stream. Another word he used, stream. Pero hindi basta stream. Fiery stream issued and come forth from before him. Ano yung lumabas doon? 1,000 ministered unto him. So yung Ancient of Days, amen, may dumating na 1,000 who ministered to him. Amen. And 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set and the books were opened. Now let us see sino yung sinabi ng scripture na 1,000 ministered unto him. Now, sabi niya rito, so this river of life will become river of judgment. Amen. See, the bride is with him in the throne. So, hindi na natin pwedeng pagtalunan yon. The bride is with him in the throne. Actually, yan yung promise sa mga overcomer. You will sit with me in my throne.
Amen. As he is to judge the world, she has to be sitting in the judgment with him. Amen. So yung Holy Spirit nandun kay Christ. You believe that? Hindi lang niya inanoint si Christ, nanahan siya kay Christ. And that Holy Spirit, amen, nanahan din sa bride. Hindi po yung turo na ang Holy Spirit ay nasa iyo lang until the day of redemption. Diba? Scripture naroon, grieve not the Holy Spirit of God. Ephesians 4:30. Grieve not the Holy Spirit of God whereby you are sealed until the day of your redemption. Some says, ang Holy Spirit ay nasa iyo lang hanggang sa day of redemption. Hindi po, ang Holy Spirit ay nasa iyo eternally. That is what the prophet said, because the Holy Spirit will pulsate the glorified body. It's no longer the blood system. Okay, maliwanag. She has to be sitting in the judgment with him. That is exactly what Daniel saw. Anong scripture? Ano yung nakita ni Daniel? Daniel 7, 9, and 10. So let us read. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued, naglalagablab na dalisdis. Amen. Yung stream, ano yan, yung mas maliit sa, ano yan, di ba? Yung ilog. Pero yun, ang simula ng ilog. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousand ministered unto him. And the 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. See, it is the same scene, for the 1,000,000 who ministering to him are the bride. Kalagay ba? It is the same scene, for the 1,000,000 who are ministering to him are the bride. For who ministers to the husband but the wife? Amen. So nandyan yung bride. Di ba mga kapatid? Amen. Sitting with him in judgment. Amen. So that river, that Eridanus, who is now giving life, amen, will be a judgment. Amen. So, samantalahin natin. Amen. We should be on fire right now. Amen. Paano anong gagawin natin? Hindi naman natin lahat gifts mag-share. Di ba mga kapatid? Kahit may gift ka mag-share, hindi naman lahat ng tao sinisiringan mo. Di ba? Mararamdaman mo kung sino yung dapat mong i-approach o hindi. Hindi tayo tulad ng iba na pumupunta na sa bus. Alam nyo ba, mahal kayo ng Panginoon? Di ba mamaya, meron ng, anong tawag noon? Sigpaw. Ganun-ganon. Kahit palengke, meron na. Ginawang business. Pero ang hinahanap ni Lord ay yung mga binhi. When the last predestinated seed has come to its position, amen, wala nang dahilan, amen, na magtatagal pa tayo dito sa mundo na ito. Hindi na conducive sa atin ang mundo na ito. Amen. We have to go. Amen. Di ba mga kapatid? I believe with all my heart. Amen. Ito ay matinding preparation ng Panginoon sa atin. Amen. Di naman natin kailangan na maging supernatural or maging superman, superwoman. Ang kailangan lang natin, meron tayong clear understanding sa ginagawa ng Panginoon in this day. Magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa sa kanyang mga salita. At nandito na tayo mga kapatid, hindi
naging maramot ang Panginoon. The purpose of the Holy Spirit, bakit siya narito? Amen. Buksan na. Amen. Lahat ng kapahayagan. I believe in John chapter 16, last scripture. I want to read. John chapter 16. Amen. And that is the Holy Spirit in us in this day. Mga kapatid, ano yung kanyang gagawin sa atin? Ito yung madalas kong binabasa na kung babasahin natin ito ng mainam, mga kapatid, malaman natin, amen, saan galing ang kapahayagan. Sa verse 13, verse 12, brother. Simulan natin sa 12. Sabi ni Lord at that time, I have yet many things to say unto you. Marami akong gustong sabihin sa inyo. Amen? But you cannot bear them now. Hindi nyo yan masasapo sa ngayon. Hindi nyo mauunawaan yan ngayon. Amen? Marami siyang gustong sabihin at that time. Pero anong sabi niya? Howbeit, when He, pansinin nyo, when He, the Spirit of truth, is come, Eridanos will come, He will guide you into all truth. Hindi half truth. Hindi 90% of truth. All truth. Anong gagawin daw niya? Oh, for He shall not speak of Himself. Aba, nagsasalita siya. Bakit siya nakakapagsalita? Kasi siya ay kailangan na sa laman. Hindi natin maunawaan ang Holy Spirit kung nandun siya sa ganung kalagayan. Kailangan nandun siya sa laman. Amen. Sabi ng prophet, kailangan nandun siya sa bride. Kaya nga, the Spirit and the bride say, come. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear. Aba, nakikinig din. Kailangan marinig niya what the Spirit is saying. But whosoever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. And it's ongoing right now. Eridanos is here, revealing the word. But one day, it will be turned into judgment. So salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa biyaya niya. Nasundan niyo, mga kapatid? Nag-flow siya. Nag-bend down siya. Amen. It's in us right now. Nandun kay Lord. It's in us. Of course, nandun sa Alpha Age. Nandito ngayon sa Omega Age. And then, one day, madra-dry up siya. Bakit? Alis tayo rito. Amen. Alis tayo sa salubong sa Panginoon eh. Kaya kawawa yung tao rito at ang dulo nila ay doon sa Armageddon. The river Euphrates will be dried up. And then, darating tayo to execute judgment. And that's the fiery stream. Amen. Na kung saan hahatulan ang tao ayon sa kanyang mga gawa. Kasi hindi naman siya pwedeng hatulan sa kanyang kaunawaan. Wala nga eh. Amen. Hahatulan sila sa pamamagitan ng kanilang gawa. Amen. At yan ay care, love of the Lord in us. So next time we will view on Auriga. You remember Auriga? Amen. Inorish niya, ibibigay niya lahat ng needs ng bride. Woo! Wonderful. Makita nyo how the Lord loves His bride. Love His sheep. Sa pamamagitan ng ministry ni Auriga. And then next will be the United will come down. Gemini will come down. So salamat sa Panginoon, mga kapatid. Ako personally ay nag-enjoy. Amen. At I know it's a joy that is from the Lord. So I will give to Brother Eric for the remaining time. Amen. Anyway, mamayang hapon. By the way, sila Brother June na lockdown.
sa office, kaya hindi sila naka-travel. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At salamat at binigay sa atin. Alam nyo mga kapatid, sabi nga kanina ng prophet, now is the time where you see the writing on the wall. Kaganapan ito ngayon mga kapatid, no? Perfectly written in the first Bible, na kung saan ay salamat, hindi man tayo naging astrologer, pero talagang pinatutunayan ng Panginoon na ang unang Biblia, ang Bibliang ating binabasa, ay talagang nagmamatch. Perfectly fit, isa yung kanyang pinahahayag. At tayo ay hindi ni-require na maging mga astrologer o ano pa man. Ang requirement ng Panginoon ay yung binhi ay ikwiken. Ang binhi ay ikwiken sa pamamagitan ng kanyang salita, sa liwanag ng kanyang salita. Kapag yan ay na-struck ng light, yung butil ng binhi, kay munggo pa yan o atsesa yan, ganda lang sa munggo, ang bilis. Bilis lumusot eh. Yun lang kagandahan sa munggo, may toge ka agad. Overnight. Gayun pa man, meron talagang time. Meron talagang time. At yung topic, yung topic na ito ay parang sa baguhan ay add. No? Kasi mostly sa church ay church message ay on how to be a good neighbor, ganyan, a good person. Paano yung kanina, yung umpisa yung sinabi ni Pastor, do you love God? Parang ganon. Yun yung mga introduction. So, when you hear this topic or presentation, parang add talaga kaagad. But God is add talaga. Yung way niya mga kapatid, but every time yung pangungusap ng Panginoon, pagtawag niya sa individual mga kapatid, yung topic ay kung titingnan mo, sa totoo lang talaga, malalim po talaga po ito. Napakalalim po talaga nito by the grace of God only, kaya nagiging simple. Nagiging simple ito by the grace of God, hindi dahil sa ating talino o kaya naman sa kung ano pa mang effort, kundi sa biyaya ng Diyos, gayon pala. Kasi doon talaga yung revelation nag-work. Kasi hindi mo ito sinikap matutunan, malaman, paano mo maikunik itong si Eridano sa kaganapan ng propesiya ng Diyos. Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, kasi Diyos yan eh. Diba tayo, in one sense, though we are part of God, we're still in this body na tinatawag nating finite or limited. Hindi natin yan, kasi minsan or starting at our day one sa Panginoon, hindi naman lahat pare-pareho kaagad tinawag sa mystery. Mystery unfolding, hindi kaagad. Some are called sa pamamagitan ng ano ang kanilang pinagdadaanan. May mga sagot dyan, mga nasasagot. Ang Panginoon, malawak yan eh. Parang ganito, ang tatay, kapag ka naghanda yan, o ang nanay man, yung mag-asawa, naghanda yan para sa kanilang mga anak, alam niya yung kalidad ng mga anak niya. Alam niya yung ilalagay niya sa plate. Hindi pwedeng masiro ang bawat isa. 'Di ba? Mayroong plate yan, may mga kapasidad yan. 'Di ba, Pastor? Hindi lahat yan may mga kapasidad. But all in all, ano man yung nasa pagkainan, pare-pareho lang 'yon. 7-course menu 'yon, lahat 'yan matitikman. Pero hindi lahat niya kapasidad. I know what I'm talking about, no? No. So, in our life sometimes ito yung lang mga kapatid, encouragement lang. Sa buhay natin, usually ang gusto natin na marinig sa Panginoon, paano ba yung kinaharap natin na literal or natural na problema masosolve. Usually ganyan, Usually ganyan.
paano mo masarap. But God even used that, yung mga circumstances na yan to call you. But it's just a start. God is calling you for a higher purpose. And that is knowing these things, these mysteries. No, and the only way mga kapatid na masubaybayan mo ito is yung pagpapatuloy talaga. At yung pagpapatuloy naman ay hindi mo rin kaya. Kailangan ibigay yan sa iyo ng Panginoon. Yung binhi, sabing ganun sa atin, yung binibigay sa ating halimbawa, pag nagtanim ka ng isang halaman at nilalagay mo sa lilim, kapag sa tagal-tagal, habang mahaba yan, gumaganon. Samantalang supposed to be, ang tubo niya diretso lang. Dahil nilagay mo sa lilim, sa ilalim ng hagdan or saan mang place, kusa siyang umahanap ng liwanag. So automatic yan sa seed. Di ba mga kapatid? So hindi ito effort ng tao para maunawaan niya, ngunit yung pagkabinhin niya, yung talagang magpapatuloy. Kasi part siya nitong tinatalakay. Kaya imposibleng hindi niya maunawaan ito mga kapatid. And then magte-testify na lang siya. At the end of the day, sabi niya, bihira, ang pinunta ko dito, maghanap ng trabaho. Yung pala, higit pa doon ang layunin. No, makita ko ang aking sarili bilang bahagi ng salitang naganap sa aking panahon. Amen. Sa presenting kalagayan mga kapatid, hindi lang anak ni ganito, hindi lang kaibigan ni ganito, kundi bilang bahagi ng Diyos sa aking panahon. And yun yung tinatalakay dito mga kapatid. Nakita natin yung Iridanos, nakakabit lahat dyan, yung paglakad ng Panginoon. Amen. Yung mga ginawa, programa ng Panginoon, mga ginagawa at mga gagawin. Amen. Di po ba? Yesterday, today, and forever. Yun yung kaliwanagan na pinapahayag sa atin ng Panginoon. So, that's how yung mga topic na mabibigat kasi yan ay galing sa Diyos, ngunit yan ay nakatakdang ibigay sa kanyang bahagi. Di ba? The deep things belongs to God. And to whomsoever sino niyang pagbibigyan. Kung sino niyan ipapayag. Kanino ba yan? Walang iba, kundi sa kanyang nobya. Di ba? Kasi hindi po pwedeng hindi malaman ng kanyang nobya kung sino siya. Di po ba? At ito yung kanyang paraan, mga kapatid. So, this is really, I'm speaking about how the family of God are connected to each other. We fellowship by the word. Di po ba mga kapatid? Now, salamat sapagkat kumpleto lagi yung presentation, wala na akong sasabihin. Kumpleto naman talaga eh. Di ba? Because the river, tingnan nyo mga kapatid, in almost or more than 1 hour, na kumpleto yung river. Bakit? From being a river of life to be a river of fire. Di ba? River of judgment. Hindi lang siya one-sided. Kasi totoo yan eh. Sino ba ang may karapatang humatol? Ang Diyos lang. Yung Diyos na nag-flow upang magbigay ng buhay, siya ring Diyos na in return magiging paghahatol. Wala namang iba eh. Ang Diablo hindi man pwede maghatol. Di po ba mga kapatid? Tingnan nyo mga kapatid, sa natural, ang anumang lugar na dinadaluyan ng ilog, anong meron sa paligid? Buhay. Buhay, di ba mga kapatid? Kaya kanina si Cetus, hinarangan niya. Ano nangyari sa paligid niya? Death. Pinilit niyang harangan, pero hindi mo pwedeng harangan ng Diyos. Kaya yung mismong pagharang niya sa tubig, yun din na nag-destroy sa kanya. Hindi mo po pwedeng harangan ang flow ng river kasi life yan eh. Di po ba mga kapatid? So praise the Lord. So we've seen where this river started. And in direct connection talaga mga kapatid. And this Eridanus is not sa ibang mga kapatid, this is considered as a modern constellation. Kasi isa ito ay modern constellation. Ibig sabihin may mas nauna pa talagang mga na mga constellation, mga sa huli na ito na tuklasan. Although siya ay isa sa mga modern constellation, pang-anim siya sa pinakamalaki sa heavenly constellations, mga kapatid. Although siya ay
sub-constellation lang ni Taurus, Pastor, if I'm not mistaken. Kasama niya dyan, nauna sa kanya, dinis ka sa atin, is si Orion. Perfect mga kapatid yung picture ni Orion at saka ni Eridanus. Di ba mga kapatid? Nakita natin na si Orion is a representing of his second coming. Kung may first coming, may second coming. Di ba nakita natin yung yung mga events na nangyari diyan. May first coming, may second coming. Di po ba mga kapatid? At yung river also represents judgment, right? The divine wrath of God. Divine wrath, ha? Hindi basta-basta galit po yan mga kapatid. The divine wrath of God, where one time we see that during the time of Noah, yung itong river nito ay nag-flow din. At humatol sa sangkalibutan. Di po ba mga kapatid? But this time around, makikita natin yung picture na yun mga kapatid. This time around, sabing ganun, hindi na hahatulan ang mundo sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng apoy. Di po ba? The heaven itself, pinapakita niya yung divine wrath of God. Of course, kanina na-highlight na yung river of life eh. Yun naman talaga yung purpose niyan mga kapatid. But the only way para magpunta na doon sa eternal purpose ng Panginoon is to execute the divine wrath. Come on saints, lahat tayo nagtatanong kailan ba ito matatapos? Pero pag naririnig natin yung mga judgment, divine wrath, parang nakakatakot. Dapat hindi eh. Kasi yun yung way ng Panginoon para dalhin na talaga tayo doon sa eternal plan niya. To begin with, wala ka naman dapat ikatakot eh. Kasi bakit? Hindi ka bahagi doon sa hatulan. Pero kailangan itong masambit. Both side mga kapatid, kailangan itong masambit mga kapatid sapagkat ito ay pawang katotohanan, biblically, scripturally mga kapatid, and the heaven itself speaking about ano ba talaga yung mga nangyayari at mangyayari. Di po ba mga kapatid? So, alam natin mga kapatid, dito sa nangyari na ito mga kapatid, that even the gospel of the Lord Jesus Christ is perfectly explains about this. Amen. That's right. Constellation mga kapatid, His death and resurrection will result in the final fiery judgment. That is hindi ito, note ko to, note lang ito. That is para sa evil's day. The regions of the sky has always been associated with fiery judgment. Hindi lang puro blessings. Di ba mga kapatid? But also, hindi naman mababago yung ng mga constellation na yan. Yan ay alaala na lang. Na I do believe na hindi alaala para alalahanin lagi, kundi yun na lang, nakaraan na. Di po ba? It is amazing that the instrument of God's divine wrath seen in the regions of the sky, yun nga, as a river, not just a river of life, but also a river of fire. Diba? Perfect, diba mga kapatid? Nakita ninyo ang dulo. Mostly rivers, ano yung dulo niyan? Lake. Diba mga kapatid? Yung river is flowing, stream is flowing. Pagdating sa lake, stagnant. Makita nyo yung tubig sa mga lake, diba? Green. Diba? Kasi stagnant. Di po ba mga kapatid? But kanina na ni Pastor yung Revelation chapter 22. Yung river of life nandun ulit. Flowing from the throne of God. Amen? Mga kapatid, flowing from the throne of God. This is a reminder that just as God once destroyed the world with flood, yun yung sinabi ko kanina, He will once again destroy it, but this the second time with fire. Alam naman natin yon na ito ay literal na judgment. Mga kapatid, after ng ano ba yon? Yung white throne judgment. Tama po ba mga kapatid? But napakalawak nito mga kapatid sapagkat even the second coming of Christ mga kapatid is not just hindi lang ang bahagi nito, hindi kumpleto kung ang bahagi niya is to impart life. Sabi ni Pastor kanina, pag ni-reject mo ito, river of fire yun. Judgment yun, receiving the mark of the beast. Pag ni-reject mo yun, mga kapatid. No? So, sabi niya dito, both ideas are seen in this one picture. But, how do we know that
This is a river of fire. Such thing as sounds impossible. We know from the meaning Eridanos, which means river. And plainly, kanina sinabi sa atin kung ano ang ibig sabihin nitong river nito. And perfectly, kasi may mga stars diyan na kanina binasa mula sa umpisa hanggang sa dulo, sa gitna. Di po ba mga kapatid? Sa umpisa ng river, sa gitna, flowing, at saka sa dulo. Merong dulo ito mga kapatid. At nakita natin sa constellation, sa Orion mga kapatid, kung saan ito nag-umpisa. Okay. It is very notable because it is a picture of also of Genesis 3:15. Right? Who knows Genesis 3:15? Di ba mga kapatid? Yung buong picture niyan mga kapatid. So, these rivers, parang nagmukha siyang serpent. Right? So, malawak to mga kapatid. Nagmukha siyang serpent na kung saan yung kanyang ulo ay nasa paanan ng Orion. It resembles Genesis 3:15 mga kapatid. Pwede bang pakilagay natin yung Genesis 3:15? Kung saan hinula ng Panginoon mismo kung ano ang gagawin ng binhi ng babae sa binhi ng serpente. Paki-post na Genesis 3:15. And I will put enmity between thee and the woman. Alam natin, katapos ng fall, ano? Diba? Nagsisihan sila, and so on and so forth. Tapos pagdating dito mga kapatid, binanggit niya, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So nakita natin yung picture mga kapatid. Dudurugin ng sakong ang iyong ulo, at siya ay naman ay ulo sa kanyang sakong mga kapatid. Perfect picture ni Orion dito sa kalagayan na ito, na kaya yung river na ito na supposed to be ay magbibigay ng life, because of that perversion ay nagkaroon ng fiery judgment. At yung talagang humatol sa sa snake na to is yung ginawa ng ating Panginoon. Yun yung literal na paghatol ng Panginoon sa ginawang perversion o kasalanan nitong kaaway. Di po ba mga kapatid? Kaya nga yun yung ating nakita na perfect example dito mga kapatid. Now, alam natin na yung river na ito, 5 minutes. Yung river na ito kung saan galing. Pag sinabi mong river mga kapatid, from Genesis 3, 2 or 2, yung river Euphrates dito galing, di po ba? Sa creation ng Panginoon. So, nakita natin kanina, narinig natin kanina na yung river ay nagbibigay buhay, which is perfect. Nagbibigay buhay. But then again, iba yung nakita ni Daniel. 'Di ba? Naghahatol. Iba yung nakita. Kailan makita mo yung other side na yun, mga kapatid, umahatol. To begin with, bilang individual na talagang nakatutok sa salita ng Panginoon, sa dami mong narinig, meron kang traits or character ng Diyos upang hatulan yung tama o mali. Hindi po ba mga kapatid, hindi bilang individual na merong naabot na karunungan o kaya parang yun lang yung kaya mong i-compare sa lahat mong mga narinig, natutunan, etc. or what, yun lang, or kaya yun yung pinapaniga mo. Hindi po. Yung totoong paghatol po sa tama at mali. Kasi kung ang paghatol mo ay wala pa rin sa hulog, ay wala ka sa tamang lakad. Di ba? Ay, ito tama. O ito medyo tama. Ito tama-tama. Puro tama aabutin mo. Di ba mga kapatid, ang gusto mo, yung ipinapahayag sa iyo, hinahatulan mo to, pinapunctuate mo ito ng amen. Ayaw mo nung nag-aalinlangan ka mag-amen. Di ba mga kapatid? So be it is judgment yan eh. So be it, that's nothing but the truth. Di ba mga kapatid? Witness ka mga kapatid, tatanungin ka, anong masasabi mo Pedro tungkol sa sabi nila? Anong sabi nila tungkol sa anak ng tao? Ikaw daw si ganito, ikaw daw si ganito. Anong judgment nila sa anak ng tao? Ikaw Pedro, anong judgment mo? Ikaw si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Merong judgment.
Si Pedro na galing sa Ama na nasa langit, hindi sa dugot lamang ang galing, kundi galing sa kapahayagan ng Panginoon. Meron siya, sinambit yun ni Pedro, mga kapatid. Bawat individual ay merong personal na kapahayagan na galing sa Diyos. Di po ba, mga kapatid? Praise the Lord. So dito, mga kapatid, sa Genesis 2, nakita natin na lumabas yung river. And supposed to be, the rivers is to give life really. But since we know the great drama, great plan of redemption, mga kapatid, na nandyan yan sa constellation, na merong gaganap nitong mga bagay na itong mga kapatid, yun ay magkakaroon ng paghahatol sa huli. Right? And we are at the second coming. Right? The first coming of Christ was to pay the price. Second coming was that? To catch the bride away. Right? At yung judgment, mga kapatid, sa white throne judgment, alam po natin, hindi doon yung, doon pa lang, ano ba yung ginawa mo, ganyan-ganyan. Dito yung lahat. Kung ano yung ginawa mo sa word for your day. Yun, mga kapatid. Kung ano yung ginawa mo sa word for your day. Ano yung word for your day? Ano ba yun? Ang sabi ng Biblia, huwag akong magnanakaw. Hindi naman ako nagnakaw. Pagka salo ka pumanig, masaling mo yung isa, guilty ka sa lahat. Yung word for your day is yung grace na nagmanifest sa yung panahon. Yun yung word for your day. Kasi pag dumarating siya, river of life talaga siya. But what you have done to that? Anong ginawa mo doon? Doon ka hatulan. Di po ba, mga kapatid? Praise the Lord. So, sabi dito ng Panginoon, and directly, since wala nang, sakto lang yung time, no? Sabi dito, ang perfect naman conclusion nito, mga kapatid, sa Revelation 22, the last chapter of the Bible, he said that, and he showed me a pure river of water of life. River ulit. Hindi lake. Pure river of water of life. Clear as crystal, proceeding out of the throne of God. Di po ba? What a great picture ng eternity. Then one quote, mga kapatid, na nais kong basahin. Ano po? Regarding our time, regarding this Eridanus, no, not just as a river of life flowing, diniscuss na sa ating kanina, but also executing righteous judgment. Di po ba, mga kapatid? As God admonition to us, mga kapatid, na kung gat maaari, ayaw niya nang may mapahamak. Pero talagang may nakatalaga din doon, mga kapatid. At ang mahalaga, alam mo ang iyong ginagampanan. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, maraming nangyayari sa ating buhay, naantig tayo sa salita ng Panginoon, sa buhay ng Panginoon nakikita natin. But really, the purpose of it is to call us to this higher calling. Para maunawaan talaga natin yung position natin. Pag naunawaan mo yung position mo, masabi mo na simple pala itong malalalim na bagay na ito. At mahalaga yun, mga kapatid. Notice the scripture so accurately gives it. Itong isang quote lang. Watch this. To show them who he wants to believe. Them who wants to believe. Them who wants to believe. Andiyan na po ba? Them who wants to see. Remember, Jesus is stopping in the middle of the scripture. He was reading Isaiah. Alam niyo yung Luke na yun, yung scripture sa Luke. Because part of it was fulfilled then, the rest of His second coming. First coming, may nangyari sa scripture na binasa niya. The rest of it on His second coming. Kailan ba yung second coming ni Christ? Right now. Ito yung second coming ni Christ. Di po ba, mga kapatid? And kung pagpapatuloy natin, mga kapatid, Orion speaks about His second coming. Tapos anong nangyari? Anong picture doon sa second coming? Meron siyang may river na nag-flow from out of spit na ang dulo ay judgment. Di po ba, mga kapatid? Jesus is stopped in the middle of a scripture because part of it was fulfilled then, the rest of His second coming, the rest
for His second coming. To preach the acceptable year of the Lord, bind the broken-hearted, and stop. Right? Tama po ba mga kapatid yung nangyari? Not bring judgment to the Gentile. Di ba? Hindi pa eh. Hindi siya time niya eh. Until. Di ba? Until His second coming. Di po ba mga kapatid? Until His second coming. Ibig sabihin, nandito na tayo sa judgment. Di po ba? Andito na tayo sa judgment. Until His second coming. Kasi nandito na siya eh. Di po ba? Notice this scripture here parallels. And he, Elijah, shall turn the hearts of the father to the children. Now speaking of Malachi 4. Now get it mixed or Malachi 3. John, Elijah, who came in the days before His first coming of Christ, turned the hearts of the old patriarch fathers to the message of the children, the new message. Now watch. And the heart of the children to the fathers. In His second coming in the last days, He turns back to the apostolic faith again. He shows perfect the scriptures line up. Perfectly scriptures line up together. Di po ba mga kapatid? So kaya ako nakakagalak mga kapatid nitong pinapakita sa atin yung buong picture. Nitong river na ito mga kapatid, kasi mostly, lahat ng makikinig mga kapatid, ang gusto nilang marinig is the river of life. Pero yung river of judgment, medyo yan, judgmental ka naman. Wala tayong magagawa, bahagi yan. Nang dumating yung second coming niya, through that river mga kapatid, dala-dala niya yan lahat mga kapatid. Pero siyempre hindi yan human lang, executing judgment. It's a righteous judgment mga kapatid. And that is kung yung word for His day. Amen. So we're so blessed. That's Eridanus. We know the fulfillment today of Eridanus as a river. Mga kapatid, these constellations, mga susunod pa, maganda pa yung mga susunod na constellation mga kapatid. Because why? We know, because God is showing us, pinapahayag sa atin ng Panginoon kung saan ito talaga nagre-reflect in our day. Because God is so great. Napakadakila niya para pag-aralan natin. Hindi naman siya kayang pag-aralan, hindi siya kayang i-explain. Pero ang Diyos ay nagpapahayag. Ang nasa sayo lang ay tanggapin kung ano yung pinapahayag ng Panginoon. Hindi man ito makuha overnight, mga kapatid, ang mahalaga may pagpapatuloy. And then at the end of the day, you find yourself testifying, ganun pala kasimple. Bakit? Diyos mismo ang nagbukas. Mahalaga pala itong mga ito. God bless. Salamat, Brother Eric, with that view. Amen. Hindi po natin ibig sabihin na mawawala na po yung river. Actually, sa Eternal City, nandoon yung river of life na magfo-flow from the throne, pababa siyang ganon. And I remember one time, I believe this is the last time, or this is the last quote I want to bring. Meron pa tayong take home. At pag ito pinagbulay-bulayan natin, mga kapatid, talagang I will see you there. Amen. Kasi sa Holy City, may talagang literal river na nagfo-flow from the throne. And I want to give you the statement of the prophet. Kung gusto nyo daw makipag-appointment sa kanya at that time, ito yung kanyang sinabi. If you want an appointment with me, as soon as life is over, ito yung struggle, tapos na lahat, ibig sabihin, tapusin na ng Panginoon lahat, and one of that is yung judgment. Kasi yung temporal, hindi po pwedeng makaabot doon sa eternal. So, maiiwan lang yung eternal thoughts of God being manifested. So, ito na yung statement ni Brother Branham na baon-baon natin dapat at yun ang magbigay sa atin ng inspiration.
if you want an appointment with me as soon as life is over, and it's all finished, tapos na. There's where the river of life comes out from under the throne. From under the throne, it comes down this way and goes around the mountain of salvation, and there the trees are on either side of the mountain. So may mga trees na dadaanan ng river. 'Di ba? Actually, yun sinabi na rin ni Haring David, just like a tree that planted on the rivers, on the waters, no? So sabi niya, and where the trees on other side of the mountain over that on that side, there's a choir sings. Aba, alam na rin ng prophet kung saan spot yung mga umaawit. Oh. All the great voices sing over there, mga dakilang mga boses ay naroon. All the great voices sing over there. There will be Sankey. And all of them over there singing. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong maliitin yung mga may gifts na ginamit ng Panginoon. And all over on this side, there's this little tree. Tinuturo na niya eh. I'll be sitting under the tree listening. Nakikinig ng choir. Amen. That's where I want to be, to hear that great angelic choir join in with the mortals. Eba, grabing choir ito. Angels plus mortals. Grabe. But you know, I was thinking that the angels, when Jesus comes on one singing, I want to be at the great singing is to hear the times that when we stand upon this earth and sing the songs of redemption. So, sinabi na niya sa atin, dun sa gilid ng River of Life, merong puno doon. Kung merong gustong makipag-appointment sa akin, puntahan lang nyo ako ron. Kasi nag-e-enjoy ako, sabi ng prophet, nakikinig ng choir. Meron palang choir sa time na yan. Matindi siguro. Amen. Because it's a combination of angels and mortals. Oh. I remember those days na may mga nakakarinig ng choir dito. Mga umaawit. Pero nawala na yung mga umaawit. Kasi naghahanda na sila ron. Amen. So tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Patuloy lang po tayo na tumutok. Amen. Patuloy lang tayo na makinig. Song number 204 sa Only Believe song. Amen. What a day that will be. Amen. Hinahatag na tayo ng Panginoon sa kalagayan na ito. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. Hallelujah. What a day that will be, when my Jesus I shall see. And I look upon His face, the one who saved me by His grace.
when He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, No more burdens to bear, no more sickness or pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. One more time. Oh, what a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, what a glorious day that will be. What a day that will be. Lord, yun ang nagbibigay sa amin ng inspiration from our hearts. Hallelujah. I pray, Lord, na bigyan mo ng clear understanding ng bawat isa. Hallelujah. Kung meron pa, Lord, mga katanungan sa kaisipan ng aking mga kapatiran, Lord, Ikaw magbigay ng kasagutan, sapagkat ito, Lord, ang pamamaraan upang ang bawat isa, Lord, ay magkaroon ng tunay na kapanatagan. Sapagkat mahirap maglingkod na mayroong agam-agam, mayroong mga katanungan, and we are so blessed, Lord. For 10 years now, you've been there, leading this little flock, receiving blessings from you. Salamat, Lord, na may mga kakulangan man kami. Kailanman, Lord, hindi ka nagkulang sa amin. Patuloy mo, Lord, na binuksan ang durungawan ng kapahayagan. At nagkaroon kami, Lord, ng pagkakilanlan kung sino ka, Lord. At sa pagkakilala namin sa iyo, nakilala rin namin, Lord, who we are in this last day. As your prophet said, we will know where we came from. We will know what we are. And we will know where we are going. Salamat, Lord, sa mga blessings. Salamat, Lord, sa mga pagpapahayag na ito. I pray na ito ay patuloy namin i-cherish. Patuloy namin pangalagahan, Lord. At huwag naming hayaan na ito ay mawala sa amin. Because, Lord, you said, ito ay para sa amin.
at walang magagawa, hallelujah, ang sino man upang ito ay makuha ito sa amin. Salamat Lord sa tanghali na ito. Kung meron mang kahilingan ng mga kapatiran, alam mo Lord, at hindi maiksi ang iyong kamay upang Lord ito ay abutin para sa aming kagalakan. Kung meron mga may pinagdadaanan, dalangin ko Lord, na ikaw Panginoon ang magpahayag sa iyong mga salita, sapagkat ikaw nagsabi Lord, all wrongs will be right. Salamat sa kagalakan nito, salamat sa kapahayagan nito. Patuloy Lord nang i-unfold mo sa amin ang mga bagay na kinakailangan namin upang lalo kaming tumibay, ang mga last instructions before we have the body change, last instructions before we will meet you in the air. At habang kami narito pa, patuloy na i-meet mo Lord ang needs ng mga kapatiran. Ikaw Lord ang mag-provide sa lahat ng mga pangangailangan, material, financial, physical Lord, higit sa lahat. We are enjoying these blessings na kahit kailan Panginoon ay hindi ka nagkulang. Salamat Lord sa pansamantala namin paghiwa-hiwalay. Dalangin ko Lord na ingatan mo muli ang mga kapatiran, makauwi sa kanilang tahanan, alisin mo ang lahat ng mga hadlang, at nawa Lord, ang kaunawaan ay dumating at ito ay magbigay ng kagalakan, at ang kagalakan nito ay ang magiging kasangkapan namin Lord upang kaya naming maharap anuman ang mga pagsubok sa aming mga buhay. Maraming salamat Lord, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papurit pa sa salamat. I-bless mo mga kamay na ginagamit mo sa kanilang pagsuporta sa munting ministeryo sa dakon na ito. We give you back all the glory, thanksgiving, honor, and praises, Lord, in your mighty name. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa, mga kapatid. Diyos ika'y aming pupurihin sa aming kalagitnaan. Buksan bawat puso at damdamin sa kataas-taasan. Narito kami umiibig sa salita mong nagbibigkis. O Diyos, ikaw ang himig, nais naming laging marinig. Aming itataas ang ngalan mo, aawitan ng buong puso. O Diyos, ikaw ang himig, sa'yo kami ay laging sasambit. Sa oras ng mga kaguluhan, ikaw ang kapayapaan. Bato na lagi naming sandigan, pangalang tatawagan. Narito kaming umiibig sa salita mong nagbibigkis. O Diyos, ikaw ang himig, nais naming laging marinig. Aming itataas ang ngalan mo, aawitan ng buong puso. Diyos, ikaw ang himig, sa'yo kami ay laging sasambit. Kapag kami ay nalulunday, sa himig mo kami sasabay. Lumiliwanag ang aming buhay, pagkat ikaw ay nakaakbay. Narito kami umiibig sa salita mong nagbibigkis. O Diyos, ikaw ang himig, nais naming laging marinig.
aming itataas ang ngalan mo, aawitan ng buong puso, O Diyos, ikaw ang himig, sa'yo kami ay laging sasandi.